Espiritu. God bless you, Brother Ding. Amen. At salamat sa Panginoon sa mapagpalang umagang ito. Kanina tayo napagpala na sa pag-aral ng kanyang banal na salita. At salamat sa mga awitin din. Mula doon sa praising song at sa lahat ng mga awitin ng mga kapatid. Ako'y napapayak sa kagalakan doon sa mga mensahe. Mga kapatid, ay pinagpapasalamat sa Panginoon muli na binigyan ng pagkataon. Muli maka tayo sa likod ng kanyang banal na pulpito. Dalangin niyo po mga kapatid sa akin pagtayo rito. At sa oras na ito ating pag-aralan ay ating basahin dito po sa Ephesians. Sa natin sa Ephesians chapter 2. Dito sa umpisa natin sa verse 1 hanggang 7. Ephesians chapter 2, 1-7. At kayo'y binuhay niya nang kayo mapatay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng salibutang ito. Ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng spirito na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga iyon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa makalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, palibhasa ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagamat tayo mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya kayo nangaligtas. At tayo binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan kay Kristo Jesus, upang sa mapanahong darating ay mahayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandaloob sa atin kay Kristo Jesus. Tayo po sandali manalangin at hiling natin kay Brother Romel. Panalangin. Father in heaven, we thank you for your everlasting love. We thank you for your presence and this privilege, dear Lord, to listen to thy message. Holy Father, we thank you for blessing Brother Ding. And we humbly ask, dear Lord, that you may stand your servant with all grace, strength and wisdom, dear Lord, to anoint him, season his tongue with salt, that he may speak thy truth, that everyone listening, dear Lord, will be enlightened to know thy will, to do thy will. As we remember the life and the sacrifice of our dear Lord on this day, that we may keep our commitment to live as he lived. And dear Father, we pray that you may minister to the needs of everyone listening, to thy servants, to help us go unto perfection, to walk as Christ walked, and to the precious souls, dear Lord, you may help them see their need in you, to help them accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Dear Lord, we thank you for your presence, for your guidance and thy blessing. This we humbly pray in Jesus' name. Amen. Amen. At ating
kukunin ang pamagat dito sa verse 7, mga kapatid, na sabi po rito, sa verse 6 pala. Sa verse 6, kayo'y binangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa tangkalangitan kay Kristo Jesus. Sabi niya, pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Sa English po, sabi niya rito sa verse 6, and He raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Kapatid, ganda po yung ano rito. Ngayon, nung last Friday, yung inaalala natin yung 7 last word. At napakaganda po yung mensahe nung binitawan ng Panginoon. At naipayag natin mga kapatid na talagang napakalalim na bagamat siya malapit ng mamatay, yung huling mensahe nun ay napakaganda yung kaugnayan sa ating buhay bilang Kristiyano. At isa ring encouragement lang sa mga tao na hindi pa lubos na nakikilala ang Panginoon. Napakita yung pag-ibig ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo. At doon nakita natin na napakaganda at napakadakila yung layunin ng Panginoon sa ating buhay na bigyan tayo ng napakagandang buhay. Hindi lang dito sa lupa, kundi pagkatapos ng buhay na walang hanggan. At mga kapatid, sa oras na ito, sa ating mga binasa, dito dating pagbabatayan yung ating pag-aaral sapagkat dito mismo ang Biblia nagsabi mayroong 3 yugto o 3 phases of life sa buhay ng tao. At dito napakita yung kwento ng buhay ng isang Kristiyano, yung napakagandang buhay na ibigay ng Panginoon. Ngayon kung tatanungin tayo ng sino man ang tungkol sa kwento ng ating buhay, sasabi ba natin lahat yung patungkol sa ating buhay? May kukwento ba natin lahat? Siyempre, isasabihin natin lahat yung mga bagay na magaganda. Maaaring magsabi rin tayo ng mga bagay na mga nakalipas. Pero may mga sekreto pa rin dyan, hindi natin masabi. Pero alam niyo mga kapatid, ang Panginoon, sa pamagitan ng kanyang banal na salita, ay siya na nagsalita rito sa ating binasa, yung tungkol sa kwento ng ating buhay. At yung 3 yugto o 3 panahon na ibinigay ng Diyos sa buhay natin, dito natin ito ibabase ang ating pag-aralan. Unang-una yung past, present, at saka future. Amen mga kapatid? Kaya hindi kayo tatawagin isa-isa, pero ang Diyos na nakakaalam ng ating buhay, ating puso, siya na magsasalita. At ito ating babasahin at pag-aaralan. At alam niyo ba na yung nakaraan natin buhay sa Panginoon, nung tayo naging Kristiyano, kinalimutan na niya. Pero sa atin, hindi pa niya ibinigay sa atin na ito'y kalimutan. Dito pa tayo sa salimutan ito. Kaya naaalala pa natin yung nakaraan natin buhay. At bagamat yung nakaraan natin, sabi nga, may ano yung term doon sa English, colorful past, yung idiomatic expression yun. Pag sinabi mayroon kang colorful past, ibig sabihin hindi ka nais-nais. Maraming bagay na hindi magandang, hindi mabanggit sa publiko o kahit kanino man. Kaya mga kapatid, yung binigay sa ating panahon, yung past, present, future, nandyan yung ating testimony. Nandyan yung ating experience o karanasan. Mapapakita dyan. At nandyan din yung ating present position. Yung kalalagayan sa ngayon. At ipinapapakita rin dito ng Panginoon kung ano yung magiging kalalagayan natin sa future. Di ba napakaganda yung maalaman na natin ngayon? Makita natin. Amen ba mga kapatid? Amen ba dyan? Kasi
Yung iba, nabubuhay lang sa nakaraan at saka ngayon, kasalukuyan. Pero sa future, hindi nila alam. Ang kagandahan yan, sapagkat sa merito ng ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo at sa pagkabuhay ng mag-uli, yung resurrection, mayroong katiyakan na ito ang magiging buhay natin at ito ang magiging future natin. Kaya sa mga hindi pa lubos na nakakilala sa Panginoon, ito isang encouragement, mga kapatid. Hindi sa i-judge kayo o kaya i-condemn kung hindi kayo ay yung opera ng Panginoon na kayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Di ba? Napakaganda, mga kapatid. Yung pag-aaral natin ng kaharian ng Diyos kanina, napakaganda yan. At tayo naggagala kung tayo kabilang na dun. Amen? At isasama rin natin yung konti ron. Kaya umpisahan natin sa past. Di ba? Dito sa ating binasa, ito yung past natin. Basahin natin, mga kapatid. Sabi niya, at kayo binuhay niya, ito yung past, na nang kayo'y mapatay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Sabi niya, you were dead in trespasses and sin. So yun ang unang buhay dyan na sinabi niya, kayo'y mga patay. Ibig sabihin, physically alive, pero spiritually patay ka sa harapan ng Panginoon, ibig sabihin putol ang relasyon mo sa Panginoon. Dahil saan? Disobedience, yung pagsalansang at sa mga kasalanan. So tatandaan natin yan, past natin yan bilang Kristiyano. Ibig sabihin yan, ngunit sa ngayon, yung past natin, meron pa rin namumuhay dyan. Yung mga di pa nakakilala sa Panginoon. Kaya wala pa sila sa karya ng Diyos. Ang tinutukoy ng Biblia dito na ito ang naging buhay ng isang Kristiyano na nakaraan. Na dati tayo patay sa kasalanan dahil sa ating pagsalansan, sa hindi pagsunod. Sabi pa rito na inyong nilakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. So yung mga lumalakad ayon sa sanlibutan ito, mga kapatid, hanggang sa ngayon, wala pa sa Panginoon. Pero tayo naging pasta natin yan. Even ba tayo dyan, mga kapatid? Lumalakad pa ba tayo sa kalakaran ng sanlibutan? Hindi na. Hindi na. Ayon sa Pangulo ng Kapangyarihan ng Hangin, sabi niya, kung titignan mo yan, mabigat yan. Na kung sabi niya, na according to the course of the world, according to the prince of the power of the air, tinutukoy niya si Diablo. Ibig sabihin, yun ang prinsipe ng sanlibutan. Yun ang sinusunod natin nung araw. Kaya kung ikaw ay nagkakasala, lumalakad ka sa ayon sa lakaran ng sanlibutan ito, yung makasalan ng lakaran ng sanlibutan, mayroon kang sinusunod na pangulo o prinsipe ng kadiliman, walang iba si Diablo. Ito yung sinasabi ng Biblia, ng Espiritu na ngayong gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kaya mayroong spirit na tinutukoy dito that works on the children of disobedience. So espiritu yan, bad spirit yan. Kaya kung makikita mo na mga taong di sumusunod sa Panginoon, mayroong espiritu na sinusunod. Pero kung sila masunurin sa kalooban ng Diyos, yun yung Holy Spirit ang sinusunod. Maliwanag, mga kapatid. Ano po? At sa verse 3, sa gitna ng mga yaon, sabi niya, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa makahalayan ng ating laman. Sabi sa English, among whom also had our conversation, it's our life in time past, in the lust of our flesh. Fulfilling the desires of the flesh and the mind, and were by nature the children of wrath. Mabigat yun na sinabi ng Biblia, na nagbubuhay sa kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mapita ng laman ng pag-iisip at tayo ay katutubong mga anak ng kagalitan, gaya ng mga iba. Sabi niya, yung pita ng laman, pita ng mata, at saka yung kapalaluan ng buhay, yung pride of life. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Mga kapatid, dahil sa ginagawa yun ng tao, anong nakikita natin doon? May
nahaharap tayo sa galit ng Diyos. Ayaw ng Diyos yan. At kung ang dyablo ang sinusunod mo, ito ang ginagawa. Kaya mayroong last pita. Kaya makikita mo, pag tinignan mo lang dyan sa Facebook, sa labas, sa lahat ng mga, anong nakikita mo doon? Lumalabas yung mga pita ng laman dyan. Yung mga pita ng mata at sa mga pride of life. They follow the desires of our corrupted nature. Kasi corrupted na yan eh. Ang sino nag-corrupt? Ang dyablo. Kaya meron tayong yung kasalanan sa puso ng tao, ang lumalabas ay na-corrupt. So lahat ng gagawin mo, corrupt ngayon. At tayo ay, we are destined or we are subject to God's anger. Pag hindi ka nagsisi, darating ang araw, maaari ikay mamatay o kay haharap sa Judgment Day, ang haharap sa iyo yung galit ng Diyos. Amen, mga kapatid? Ito yung sinasabi niya. At ito, mga kapatid, yung past na tinutukoy natin, sa mga taong nabubuhay sa ngayon, ito pa rin ang kanilang present. Past at kanilang present pinag-isa. Bakit? Hanggang sa ngayon, nabubuhay pa sila sa sanlibutan. Nabubuhay pa rin sila sa kasalanan. Kaya nga, mga kapatid, nung nag-aral tayo ng kaharian ng Diyos kanina, maraming may church, maraming nag-church, maraming nag-aangking Kristiyano. Pero sa kanilang mga buhay, nakikita ng Panginoon niya. Sapagkat sila'y nadaya ng dyablo, nadaya ng kasalanan, at nasa labas pa rin sila ng kaharian ng Diyos. Nasa kadiliman pa sila o kaharian ng kadiliman ng dyablo, mga kapatid. Napakasakit yan na ikaw pala ay may religion, pero si Kristo pala wala dun sa relihiyon mo. Sapagkat yung kanyang salita, hindi mo alam. Ika'y na ligaw ng maling aral. You have a church without Christ. Christless church. Or church without the benefit of the gospel. Kaya kinakailangan maintindihan mo ito yung salita ng Diyos. Hindi salita ng tao lang. Sapagkat dito nakasulat yung kalooban ng Diyos na kailanman ito ang totoo. Sapagkat ito'y nakasulat. At ito'y sa pag-uunawa sa pamagitan ng Espiritu Santo na tumutulong sa atin, maalaman natin to yung kalooban ng Diyos. Maalaman natin ang totoo na hindi mapawalang kabuluhan. Yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yung ginawa niya na siya naghirap, namatay at higit sa lahat, nabuhay na maguli, bumalik na sa langit. Mga kapatid, majority of the population, mga kapatid, nabubuhay pa rin dito. Yun ang mabasakit. Pero tingnan natin ang verse 4. Pero anong sabi ni Pablo rito? But God, sabi niya, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherein He loved us, sabi niya. Pero ang Diyos, na sabi niya rito, ngunit ang Diyos, palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig, na kanyang inibig sa atin. Tandaan niyo mga kapatid, nasa kabila ng ginagawa ng tao, sa kabila ng kasalanan na gawa natin, minahal pa rin tayo ng Diyos. Bakit? Kung tutusin, di tayo lovable, di ba? Dahil tayo gumagawa ng kasalanan, tayo nasa dyablo. Pero sabi niya rito sa verse 4, siya'y mayaman sa awa. Sabi rito, rich in mercy. For His great love, sabi niya rito, wherewith He loved us. Bakit siya mayaman sa kahabagan? Dahil meron siyang dakilang pag-ibig. Amen? So makikita mo na napakabuti ng Diyos. Ngayon, yung iba, sabi nila, bakit ang Diyos ganun? Dadalhin ang tao sa impyerno.
Mga kapatid, hindi dinadala ng Diyos ang tao sa impyerno. Hindi siya nagdadala. Kung hindi, resulta yan ng ginawa ng tao. Yung impyerno, nilalang kinrate ng Diyos yun para sa mga diablo at sa kanyang mga angels. Hindi para sa tao yan. Pero dahil sa free will, free choice, hindi pinakialaman ng Diyos yung free will natin. Hindi niya pinapakialaman, hindi niya sabihin, idadalhin kita sa langit. Pero hindi niya pinakialaman. Kaya kung ano yung decision natin, ano yung pili natin, ang consequences nun, doon tayo pupuntang either langit o sa impyerno. Kaya napaganda na, ngayon pa lang, nakikita natin yan, na mauunawaan natin na ang Diyos ay mahabagin. Diyos ng pag-ibig. Ayaw niya ang tao ay mapahamak. Kung gusto niya, ang tao lahat ay bumalik sa Kanya, manumbalik, magsisi. Amen, mga kapatid? Upang sila ay makapasok sa karya ng Diyos at hindi sila mapahamak. Ngayon, tingnan natin sa verse 5. Sabi niya sa verse 5, bagamat tayo mapatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Nandito na tayo sa present. Amen? Tapos na yung past. Sa buhay ng Kristiyano, ang mismong Panginoon ang gumawa ng magandang kwento. Hindi lang kwento, kundi magandang buhay. At unang-una na sinabi rito na sabi niya na ating binasa, even when we were dead in sins, anong sabi niya rito? Has quickened us together with Christ. Tayo binuhay na kalakip ni Kristo. Sa mas maliwanag na kahulugan sa English, He made us alive. Binuhay tayo. Bakit? Dahil patay tayo eh. Tulad kanina yung tanong, na bakit, paano tayo makapasok sa karya ng Diyos? Kailan tayo ay may panganak sa karya ng Diyos? Dahil tayo patay. Ibig sabihin, wala tayong relasyon sa Panginoon at tayo ipinanganak dito sa libutan. Punong-punong kasalan. Kailan ikaw may panganak sa karya ng Diyos para ikaw mapabilang sa karya ng Diyos? Spiritual birth. Amen? Kasi yung karya ng Diyos is spiritual in nature. Amen? Papaliwanag natin maigi yung kanina, no? Ngayon doon sa pag sinabi itong binuhay tayo, mayroong tinatawag na pagbabago. Mga kapatid, pagbabago, di ba? Made us alive. Anong nabago sa atin? Kung tayo binuhay ni Kristo, tayo na ipanak na muli, mayroong pagbabago sa kondisyon natin. Ano yun? Kondisyon ng ating kaluluwa. Hindi yung kondisyon ng physical. Kasi spiritual to. Ano yung binago? Yung puso. Amen, mga kapatid? Binago yung puso, doon sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso na ito'y susunod sa aking palatuntunan. Yung pusong masunurin. Yan yung mga ipinanak sa karya ng Diyos. Amen, mga kapatid? So ito yung kondisyon. Na bago ang kondisyon at kung paano may connection tayo. Kaya makaganda yung pinag-aaral natin sa semi-last word. Kung paano namatay si Kristo, tayo rin ay namatay sa paggawa ng kasalanan. Amen? Namatay tayo. Si Kristo ang namatay para sa ating kasalanan. Binayaran niya yung kasalanan ginawa ng salibutan kasama tayo lahat. Upang tayo naman ay mabayaran yung ating kasalanan at tayo mamatay din sa paggawa ng kasalanan dahil tayo ay sumunod. Amen? Ngayon, namatay ba ang Panginoon? Amen. Pero after 3 days, ano nangyari? Nabuhay siya. Maguli. Kaya merong resurrection. So tayo naman mga kapatid, hindi lang tayo nakipag-share o magkaroon tayong connection doon sa pagkamatay ni Kristo, kundi mayroon din tayong connection doon sa resurrection. Amen? So ito na yung present na reality ng Kristiyano na tayo ngayon ay buhay. Amen? Buhay sa Panginoon. Kasi mayroong nabubuhay ngayon physically, pero sa harapan ng Panginoon sila ay patay.
Pero tayo ngayon mga kapatid, nabubuhay physically, at the same time nabubuhay tayo spiritually sa Panginoon. Bakit mga kapatid? Sapagkat tayo ay nanampalataya sa Panginoon, tayo nagsisi, tayo naligtas, at kasama na tayo mga kapatid doon sa bagong creation. Kaya sabi doon, 2 Corinthians 5:17, kung sino man na kay Kristo, siya bagong nilalang. Ang lahat ng mabagay ay nagsilipas na, narito silang pawang naging bago. Amen, mga kapatid? Kaya napakaliwanag. You have a new life in Christ, you have a new nature. Yung ano mo na, may bago na kang nature. Ngayon, yung bagong nature na ibinigay sa ating Panginoon, hindi na ito corrupt. Ito yung mayroon siyang ibinigay dito, yung grace. Na tayo makapamuhay ng bagong buhay, ano yun? Ayon sa kanyang katwiran. According to His righteousness, according to His gospel, according to the Word of God. Kaya ngayon yung nandito pinapangaral sa atin, nasusunod mo. Amen, mga kapatid? Kaya pinapahayag ang ebanghelyo sa labas, sa sanlibutan. Bakit? Para maalaman din nila yung ebanghelyo, yung kalooban ng Diyos. Ngunit, hindi nila ito may pamuhay, maliban na ito ay paniwalaan nila at sundin. Amen? Kaya pinapahayag yan sa buong sanlibutan. Ngayon, hindi lang tayo nagkaroon ng buhay, ay ng una yung tatlong yugto ng ginawa ng Panginoon. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, siya namatay, siya ay nabuhay na mag-uli, at yung huli, siya ay umakyat sa langit. Amen, mga kapatid? Doon, nung pag-akyat niya sa langit, saan na siya umupo? Doon sa kanang kamay ng ating Diyos. Ayun, papunta tayo rito, mga kapatid, sa verse 6. At tayo'y ibinangong kalakip niya, amen? At pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Ito'y napakaganda, napakalalim ng ano nito. Pero pag-aaral natin. Sa verse 6, sabi niya rito, and has raised up together, raised up. Tandaan niyo yung mga kapatid, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Dito muna tayo, has raised us up together. Sabi niya sa verse 6, ibinangong kalakip niya. Sabi niya, raise up, itinaas tayo. Bakit tayo itinaas? It's a change of position or location. Bakit kamo? Dati tayo nabubuhay sa sanlibutan, di ba? Kasalibutang bagay. Mga bagay makasalaman. Nung tayo na sa Panginoon, itinaas na tayo. Inalis na tayo doon. Amen, mga kapatid? Kaya kita mo yung nangangaral na pagkatapos na tumanggap sa Panginoon, nagkakasala pa. Maling-mali yun. Pag ikaw tumanggap na sa Panginoon at nagsisi ka na, naligtas, mga kapatid, hindi ka na pwede magkasala. Pero pwede ka pa magsala kung gusto mo. Pero ang ipinapangalan ng Diyos, kung itinaas ka ng Panginoon, babalik ka pa ba sa putik? Ngayon, ba't ka itinaas? Itinaas ka isang kalalagayan na ito yung sinasabi niya rito sa verse 6 na ito'y sangkalangitan. Heavenly places. Hindi tayo dinala sa langit. Ngunit ibinigyan tayo ng buhay na makalangit. Amen, mga kapatid? Mamaya na yun sa langit. Yung tayo ipinanganak sa kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay citizen ng langit. Ang mga citizen ng langit o yung mga mamamayan ng langit, sila namumuhay na kaparehas ng taga-langit. Di ba? Kikita mo yung mga Pilipino, may ugali ang Pilipino, may kultura, ito ang kultura nila, ganito sila mabuhay. Ganito din ang mga Canadian, American, Italian, Arabo, ganyan. Meron silang mga kultura. Tayo ay, bagamat nandito pa tayo sa libutan, dapat ang ating asal o ugali o buhay ay parang sa langit. Amen, mga kapatid?
Di ba? Ito yung present. Present na kalalagayan natin. Yung ba ating buhay, mga kapatid? Dapat lang. Dahil tayo tagalangit. Kasi alam mo, kung hindi ka mamuhay na para kang tagalangit, abay nakakahiya. Eh, nasasabihin mo, ako'y tagalangit, pero tingnan mo yung pag-uugali. Hindi maganda, mga kapatid. Kaya ito lang ang tatandaan mo na ito yung identity natin. Mayroong bagong identity ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano yun? Tayo ay naging anak ng Diyos. Dati tayo anak ng Diablo, ngayon tayo anak ng Diyos. Tayo ay nilalang sa katwiran. Amen? Tayo ipinanganak sa Espiritu. Ang ating pangalan, mga kapatid, ay isinulat ng Panginoon sa aklat ng buhay. Kabilang tayo sa kaharian. Ibig sabihin, kabilang tayo sa tagapagmana. Kaharian ng Diyos. At yung buong blessings ng sangkalangitan na ibinibigay sa lahat, kapag ibibigay rin sa atin na tagalangit. Amen ba, mga kapatid? Ano ang dahilan na ikay babalik sa sanlibutan? Wala, di ba? At ang sabi nga niya, ang iyong pag-iisip ay dapat nakatuon sa itaas lamang. Kaya nakikita natin, mga kapatid, na merong ibinigay sa atin na tinatawag ng Panginoon na mas masaganang buhay. Ngayon, kung titignan mo, hindi lang binago yung ating puso, maging sa ating pag-iisip, binago yan, mga kapatid. Maging yung mga ating mga emosyon, mga kapatid, iba na. Sabi nga, our emotions, our hearts, our desires, sabi nga rito, they're all heavily inclined. Mga kapatid, di ba napakaganda? Ngayon, itinaas tayo. Mayroong elevation na tinutukoy dyan, mga kapatid. At kung may elevation, mga kapatid, dapat natin ito mapanatili. Mapanatili, mga kapatid. Kasi kahit nandito na tayo sa reality, nandito sa kaharian ng Diyos, meron pa rin tayong free will. Meron pa rin tayong free choice. Hindi pa inaalis yan eh. We are still subject to temptation. We are still subject to suffering. We are still subject to sickness, physical sickness. We are subject to sin. Nandito pa tayo sa rito. Pero ang tatandaan natin, mga kapatid, and dito tayo pupunta doon sa pinag-aralan natin kanina, doon sa sa Romans chapter 14 verse 17. Ito yung binasa ni Brother Randy kanina. Sasama natin. Sabi sa Romans 14:17, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang sa ganito ay naglilingkod kay Kristo ay kalugod-lugod sa Diyos at pinatutunayan ng mga tao. For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Yung tatlong tinukoy doon natin pinag-aralan kanina, dadagdagan ko lang dahil natin to. May tatlo. Ito yung tinatawag na experiential phase sa kaharian ng Diyos. Righteousness, ito yung katwiran ng Diyos or God is a rightful God, sabi niya. Tapos ano pa? Peace. Kapasali tayo dun sa kingdom of peace at saka joy in the Holy Spirit. Mga kapatid, ito kung paano ito ay nasa langit, ito rin ay nasa lupa. Saan? Sa puso natin. Kaya sabi ng Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo. Bakit? Nasa inyo yung katwiran. Amen? Nasa inyo yung kapayapaan ng Diyos. Nasa iyo yung kagalakan ng Espiritu Santo. Yun doon yung makikita na ikaw ay kabilang sa kaharian ng Diyos. Yung katwiran ng Panginoon
na ibinigay niya sa atin sa pamagitan ng kaligtasan, sa pamagitan ng kabanalan, ang katwiran ng Diyos na tayo ay matawag ng kanyang anak. Katwiran niya na tayo ay nakakasunod sa kanyang kalooban. Ngayon, alam mo ba, nung tayo'y tumanggap sa Panginoon, ang unang nadama natin, kagalakan at kapayapaan. Bakit nawala yung galit ng Diyos sa atin? Kaya tayo, sabi doon sa Mateo, na blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Diba? Kasi kabilang tayo sa karya ng Diyos. Ngayon, ang ating sa kalooban ba, nagkakaroon ba ng kaguluhan? Diba? Kung minsan merong bumabagabag sa atin. Kung minsan merong tayong sakit, ilang araw na ako may nararamdaman. Salamat sa Panginoon na wala. Ilang araw, kung minsan mayroon tayong kalungkutan. Pero yung kapayapaan ng Diyos, sabi niya na di masayod, ay nasa atin. Na pagkatapos ng mga bagay na yon, matatapos din yan mga kapatid Yung mga trials and tribulation. Yung kapayapaan ng Diyos ang siyang cover doon. The comfort and the peace of God, yan ang tutulong sa atin. Dahil nandyan tayo At anong susunod doon? Yung joy in the Holy Spirit. Kasi kung titignan mo yung mabagay na literal, nakikita natin, physical o material, kung minsan dyan tayo nalulungkot. Amen mga kapatid? Totoo yun. Kung minsan yung pagkawala mo kung minsan financially, may kakulangan, nakikita mo yan May problema ka sa pamilya. May problema ka sa trabaho. May problema ka sa sarili mo. Kung minsan, physically, yan, tulad yan, may sakit. Kung minsan may namamatay kamag-anak. Di ba nakikita lang natin yan? Medyo nagkukos ng bagabag sa atin. Pero mga kapatid, yung mga bagay na yon ay dumarating sa atin. Darating naturally sa pagkakambal natin habang dito tayo sa mundo. Pero ang isang bagay na makita natin mga kapatid, sabi niya, na tayo, dito sa verse 6, na tayo ibinangong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo. Ngayon, bakit sinabi rito mga kapatid? Dahil sabi niya, we made us sit together in heavenly places. Tingnan mo yung there's a change of status na yun. Kaysa langit mga kapatid. Nandito ka pa lang sa lupa, pero lahat ng mga ginagawa mo ay makalangit. At isang bagay na makita natin dito, binigyan tayo ng wisdom. Alam mo ba na lahat ng mga taga-karya ng Diyos ay marurunong? Nasa kanilang wisdom from the Lord. I-compare mo yung wisdom sa sanlibutan ito. Maraming matatalino dyan sa sanlibutan. Pero anong sabi sa Biblia? Ang kamangmangan ng Diyos ay mas marunong pa kaysa doon sa karunungan sa sanlibutan. Pero ang sabi ni James, yung karunungan ng gagaling sa itaas ay unang-una ay malinis. Diba? Pure. Sabi niya. Easily to be entreated, sabi niya. Ano ba? Peaceful. Diba? Madaling panaingan. May kapayapaan. Puspos ng habagan. Pag-ibig. Mga kapatid, isa pa, yung buhay natin dito, dahil tayo ay pinaupong kasama niya doon sa kalangitan mga kapatid, it comes with the power. Yan. Yun ang dapat natin ikagalak. Merong kapangyarihan ng Diyos yung sa pamagitan ng kanyang biyaya. Kanyang banal na salita. Ayun ba na sa lahat ng problema natin sa libutang ito? Anong solusyon? Sasabihin natin Diyos. Pero ang Diyos may ginagamit, mga kapatid. Nakapangyarihan yan sa pamagitan ng kanyang biyaya. Sabi niya, sapat-sapat ang aking biyaya na kayo ay magtagumpay. Sapat-sapat ang biyaya at ang aking banal na salita, mga kapatid, na ito ang gagamitin natin. So, kung mayroon tayong
when we are faced with some dilemma in our life or problems, mga kapatid, sabi niya, dali natin sa Panginoon, sa panalangin. Tingnan natin kung anong sinasabi sa banal na kasulatan. Amen? It comes with the power. Ano mga kapatid? Doon sa Pentecostes, nung una, hindi na pag-uunawa ng mga apostol yung patungkol sa karya ng Diyos. Pero nung pagdating doon sa Pentecostes at dumating yung kapangyarihan, mga kapatid, ano nangyari? Nabuksan lahat ang kanilang mga puso. Pero doon pa lang, nung sa resurrection, ang Panginoon binuksan ng kanilang pag-unawa. Pero sabi niya, pag-alis niya, hintayin niyo ang kapangyarihan gagaling sa itaas. Mga kapatid. At ito ang nagbunsod sa kanila, nagbigay ng lakas at encouragement na sila ay mangaral. Sila ay maglingkod sa Panginoon. Ngayon, sabi nga nila nung kapanahunan ng mga apostol, that is the harvest time sa panahon ng iglesia. Kaya ang dami ang tumatanggap. Pagdating natin dito, nandito na tayo sa evening time, last days of the gospel dispensation, kukunti na lang ang naliligtas. Kaysa isa padala-dalawa. Bakit, mga kapatid? Kasi kung karamihan ngayon, nandun na sila sa kanilang kanya-kanya church na kinakabilangan, hindi na sila umaalis doon. Bagamat ipangaral mo yung ebanghelyo, dahil sila nahiruhan ng maling aral, sabi niya, dito kami ang tama. Kaya may literal kingdom, may pinapangaral, mayroong yung mga rapture na yan, mayroong millennium, marami yan. So hindi nila makita yung spiritual kingdom na nung panahon pa ng Old Testament hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin ang naliligaw. Mga kapatid, salamat sa Panginoon kung mayroon pa rin mga nakikinig at tumatanggap. Sapagkat sa mahuling araw na ito, kinukuha na lang binibigay na lang ng Panginoon yung mga kanyang mga lingkod na nasa iba't ibang sekta, na sila'y nadamay lang. Sabi niya, mayroon akong mga lingkod dyan na nasa ibang kulungan na kailangan mailabas siya. Kaya nga kailangan lumabas yung mga yun. Kasi maraming matutuwid pa rin dyan eh. Bagamat sila'y nadaya lamang na maling aral. Pero ngayon, nandito tayo sa katotohanan. At sana kung marinig nilang katotohanan sa Panginoon, na dapat sila mapabilang sa karya ng Diyos. Sila mapabilang sa iglesia ng Diyos na itinayo mismo ng Panginoon. Doon sa Mateo 16:18, that I will build my church, that the gates of hell shall not prevail against it. Mga kapatid. Ngayon sasabihin na iba, kami yung sa Mateo 16:18, sige nga, kung kayo yung Mateo 16:18, nasusunod nyo ba yung sinasabi ng Panginoon dito sa Biblia? Yung kaligtasan mula sa Panginoon, yung mamuhay ka ng kabanalan sa panahong kasalukuyan, mamuhay ka ng makalangit sa panahong kasalukuyan, at ikaw ay maging tapat ng sa wakas, naglilingkod sa Panginoon. Holy Spirit give us the power to preach the gospel. Give us the power to serve God, to fight. We are soldiers of Christ. To fight for the kingdom. Ano pa? To defend the gospel. Mga kapatid, dapat tayo magaling dumepensa dyan. Kaya ang sundalo ng Panginoon, hindi lang siya, tawag doon sa word doon sa English, hindi lang defensive, offensive pa rin. Mga kapatid, offensive yan. Lumalaban yan sa kasamaan. Lumalaban sa kadiliman, sa mga maling aral, mga masasama. Yun ang laban natin to. It's more on spiritual. At mga kapatid, to overcome the devil. Isang bagay na makita rin natin dito at nadarama natin yung sweet fellowship ng bawat isa. Amen, mga kapatid?
enjoying the sweet fellowship with God and His saints. Kaya kung minsan ay, alam mo, kahit sa tayo, tulad nung kagabi, meron service sa Pilipinas, sa Tarungan, sa iba't ibang lugar. Alam mo, nakikijoin tayo. Kahit saan tayo makayon, maano mo yung sweet fellowship, madarama mo yan. Kaya sa akin talaga, minsan may kapaguran dahil sa oras lahat. Pero yung madarama mong kagalakan doon, madarama mo yung banal na presensya, pag-ibig, mapakain yung kaluluwa mo. Mga kapatid, priceless yan. Hindi mababayaran. Sa totoo lang yan. Kaya kung minsan sabi ni Sir Bel, lumabas naman tayo. Pwede tayong lumabas, hindi pinagbabawal yun mga kapatid. Pwede tayong mag-relax, pwede tayong dahil para rin mapagmastan yung magagandang tanawin dito sa Canada, gagandang tanawin sa Italy, mga bulak. Pero mga kapatid, yung kagalakan na nadarama natin sa loob ng church, kasama ang Panginoon, iba mga kapatid. Iba rin yung nadarama natin sa labas. Ibig ko sabihin dito mga kapatid, we're giving more priority, lalo na sa pagsasama ng mga kapatiran. Lalo ba napakaganda yun? Sabi nga nating kapatid, nagpatotoo, napapalakas. Totoo yun, napapalakas. Pero kung minsan di natin maiwasan, may trabaho. Minsan di natin maiwasan, meron tayong pupunta. But the Spirit should be there na, mga kapatid, saan ka ba kabilang? Saan ka ba, kanino bang citizen ka? Siyempre doon ka sa karya ng Diyos, di ba? Saan mo ba gusto pumunta kung ikay namatay? Di ba gusto mo doon sa langit? Kaya lahat ng mga bagay papunta ron, pinagsisikapan natin. Sabi ka ng Panginoon, masikip ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. At kukunti lang ang nakakasumpong doon, mga kapatid. Mga kapatid, isang bagay na makita rin natin sa loob ng church, madama natin yung pag-ibig sa bawat isa. Madama natin yung pag-ibig ng Panginoon. At yung kanyang banal na presensya, the holy presence that God is speaking to us sa pamagitan ng kanyang banal na salita. Di ba napakaganda yung mga kapatid? Nangungusap ang Panginoon. Hindi si brother yung nangungusap, mga kapatid, binabasa natin yung Biblia sapagkat yun ang salita ng Diyos. Ang sa atin ay ipahayag yun sa tulong ng Espiritu Santo. At tandaan natin na mayroong comforting word yan, mayroong assurance. Kasi alam ng Panginoon kung minsan yung mga burden natin. May comforting assurance. Alam mo ba nung una kong nakarinig salita ng Diyos, doon kami sa Middle East. At ang una nakarinig dyan, sina Sister Bel, sa mga bata, tapos sunod, ako'y sinama. Mabigat yung conviction sa akin. First time ko marinig, ang lakas nung yung kalabog ng aking dibdib sapagkat ako'y guilty. At hindi ko makayanan. Hindi ko makayanan. Hanggang sa ako'y kinabangan ng Panginoon at kami nakalapit sa altar ng panalangin ng kapagsisi. Mga kapatid. Pero sa ngayon, hindi yung ang higit na nakikita natin. Ito yung present situation natin bilang Christian. It's more on worship. It's more on glorifying the Lord, honoring the Lord, mga kapatid. It's more on loving and serving the Lord. Yun ang natin, nasa loob natin na hindi balik kung minsan tayo mag-sacrifice. Hindi balik kung minsan na tayo mapuya. Minsan tayo ay kahit may karamdaman, tuloy-tuloy pa rin tayo sapagkat nandyan na yan sa puso natin. At higit sa lahat mga kapatid, isang bagay na napakita, alam mo ba yung dapat makita sa atin, yung faithfulness.
Alam mo ba doon sa Revelation chapter 2 verse 10, sabi niya, be faithful till death and I'll give you a crown of life. Alam mo ba kung sinong yung mga preceding verses noon, yung patungkol sa Church of God sa Smyrna? Alam mo ba kung sinong pastor doon? Si Polycarp. Si Polycarp, nung hinuli siya, at the age of 86, hinuli siya at itinali. Sabi sa kanya na i-deny niya ang ating Panginoon. At siya palalayain. Pero anong sabi niya? For 86 years na hindi ako ginawa ng masama ng Panginoon, kundi lahat binigay niya ang kabutihan, mga kapatid. Paano ko siya i-deny, mga kapatid? At binigay niya ang kanyang buhay, sinunog siya. Si Polycarp, yung pastor ng Smyrna, siya'y naging tapat hanggang sa katapos-tapos. Lahat ng mga apostol, ganun din, except si Judas. Si Pablo, namatay siya. Sabi niya, to live is Christ, and to die is gain. Lahat. Sinakripisyo ng buhay nila. Sapagkat, alam niyo kung bakit, mga kapatid, yung physical na ito ay para dito. Mas binigyan nila ng diin yung sa future. Pupunta tayo sa future. Punta tayo sa verse 7. Sabi niya, upang sa mga panahong darating, ay maihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin kay Kristo Jesus. Sabi niya, that in the ages to come, He might show the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ Jesus. Sabi niya, ages to come, that is future. Mga kapatid, tiniyak na ng Panginoon yung ating future. Kung minsan tayo nag-aalala sa future, kasi hindi natin alam eh. Pero kita mo dito sa ating pinag-aaralan, yung tatlong yugto ng buhay ng isang Kristiyano, pinakita na sa atin. Amen, mga kapatid? At ano ang nakita natin dito? Nasa darating, mga kapatid, sa mga nagtapat ito, no? Sabi niyo, mayroong glorious future na ghihintay sa atin. Alam ko bakit glorious? Sapagkat ito yung dito sa verse doon sa verse 6, yung present, tayo, sabi niya, tayo pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ibig sabihin, heaven, the realm of heaven, wala pa tayo sa langit. Ito, doon na tayo mismo sa langit. Amen? Yung mga namatay physically, ano mangyayari nung resurrection ng Panginoon? Meron siyang immortal body. Amen. Yung immortal body at ito yung sa kung saan pumapasok. Ang Panginoon, sabi niya, nung meron siya immortal body, ang espiritu ba may laman o buto? Sabi niya, bigyan yung putol na isda at siya kumain. Meron siya immortal body. Mga kapatid, tayo rin ay magkakaroon ng immortal body. Amen, mga kapatid. At ito yung katawang panglangit. Kaya yung physical na katawan ng mga naunang apostol, mga namatay na una sa atin, binigay nila. Physical na katawan. Pero yung immortal body, mga kapatid, galing sa Panginoon. Ito yung panglangit. At ito, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon, na sabi niya, huwag magulumihanan ang iyong puso. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya kayo rin sa akin. Sabi niya, sa bahay ng aking ama, sabi niya, ay maraming tahanan. Sabi niya, at kayo'y pupunta ako'y ipaghahanda ko kayo at ako'y babalik. Di ba? Sabi niya, babalik. At sa pagbabalik ng Panginoon, dadalhin niya tayo ron. Amen, mga kapatid? At sabi niya, kung saan ako nandun, doon din ang aking mga lingkod. Mga kapatid, sinabi na ng Panginoon. Ngayon, sabi rito sa ating binasa, yung kanyang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin kay Kristo Jesus. Sabi niya, kung titignan mo yung mga nakarang bersikulo, umpisa mo sa verse 5,
sabi niya, alive together with Christ. Tapos sa verse 6, set us together in heavenly places in Christ. Sa verse 7, sabi niya rito, exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Christ. So makita mo yung tatlo doon, anong nakita natin doon mga kapatid? Yung biyaya dito na ibinuhos sa atin bilang anak ng Diyos, mas dakila yung nandun, exceeding, sabi niya. Sa Tagalog, anong sabi niya? Dakilang kayamanan ng kanyang biyaya. Mas dakila. Alam mo kung bakit? Bakit glorious? Yung pupunta natin mga kapatid, glory. Yung ating makikita ang Panginoon. Ang kaluwalhatian ng Panginoon, makikita na natin doon. Mukhaan, mga kapatid. Mukhaan. At makikita natin ang lahat ng mga banal doon. Magmula kay Abraham hanggang sa panahon natin na hanggang sa pagdating ng Panginoon na makasama. Makikita natin ang lahat, mga pati mga nauna nating mga kapatiran na mata. Makikita natin. Ngayon ba is a blessed? Alam mo yung heaven na isang nakalagay doon, it's the home of, hindi lang Diyos nakalagay, the home of redeemed. Ang makakapasok lang doon yung mga naligtas. Yung makabilang lang sa karya ng Diyos, ang siyang pupunta ron. Amen, mga kapatid. At tayo ay ibinilang doon. Nanawa kung tayo nabilang doon at ipinakita na nasa atin ng Panginoon na dito kayo pupunta, pinaganda ko kayo. Dapat maging karapat dapat tayo mga kapatid sa Panginoon. Ngayon, sabi niya, blessed. We have that blessed privilege. We get that blessed hope. Alam mo ibig sabihin ng blessed? Happy. Yung pupuntahan mo is a place of joy. Happiness. Yun ang na wala na yung kasalanan doon. Walang paghihirap. Anong sabi niya? No tears in heaven. Diba? You're free from sin. You're free from sorrow and loneliness. At you're free from death. We are free from temptation. We are free from sickness. Mga kapatid, wala na doon. Kaya nga, pagdating naman doon mga kapatid, sabi nga, kung wala na yung mga negative lahat, yung masasamang yun, dito ko naman sasabihin mga kapatid, sa akin lang, pero itong na yung past natin buburahin ng Panginoon. Para hindi na natin maalala. Amen mga kapatid? Na ultimo yung mga kakilala natin na hindi tumanggap, hindi tayo malulungkot, buburahin ng Panginoon. Ultimo yung ating kamag-anak na hindi tumanggap, buburahin ng Panginoon sa ating alaala. Kasi kung maalala pa yung nasa langit, malulungkot ka, di ba? Oo. Mga kapatid, isang bagay na doon. Kaya, sa pamagitan ng pangangaral at marudog na panalangin, sama natin ang pag-fasting. Fasting natin yung mga kaluluwa. Yung ating mamahal sa buhay na nawa, umanggap sila sa Panginoon. Upang ang Panginoon din, i-rewrite ang kanilang buhay, mga kapatid. Ang tanong, how can you define your life in Christ? Yan ang tanong doon sa bawat Christian. At ito yung sinalaysay ng Biblia na ating pinag-aralan. Sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng magawa, upang sino man ay huwag magpapuri, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus, para sa mabubuting gawa, na may nihanda ng Diyos ng una, upang siya nating lakaran. Mga kapatid, makita nawa sa atin na tayo kabilang sa kanyang kaharian, makita sa atin yung halimbawa ng mabubuting gawa. Sapagkat diyan tayo tinawag, mga kapatid. Diyan tayo tinawag na ating lakaran. Inihanda ng Diyos sa ating lakaran. At saka sabi nga nila,
dito pa lang pinatikim na sa atin yung karanasan na mamuhay sa sangkalangitan. At higit sa lahat, mga kapatid, tayo nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, kanyang pangaral sa kanyang kamatayan, sa kanyang pagkabuhay na maguli, at ganoon din sa kanyang pag-akyat sa langit. Tayo rin ay magkaroon ng kaugnayan sa lahat ng ginawa niya at nagkaroon tayong connection. At tayo rin balang araw ay makakasama ng Panginoon sa buhay na walang hanggan. Kaya pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita at diyan na po nagtatapos ang ating pag-aaral at to God be the glory. Binabalik ko na